sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Commissioner June Lumagi ng BIR, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, bati mo natin ang Pangulong Marcos. Abay, naimbang bigat Apo Presidente, ha? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, bakit? Abay, may at least may nararamdaman sa kanyang administrasyon, mahabigan, dahil ang sabi po sa survey, batay sa nationwide survey ng Okta Research, ha? Abay, bumaba po yung mga nagsabing sila ay mahirap o kaya ay nakaranas ng gutom. Aba, ipagpatuloy mo yan, Apo, ha? Abay, sana hanggang sa wala nang ha? Wala nang magsabing sila ay mahirap at nagugutom. Abay, bumaba po, mahabigan ng ilang percent ba binaba, ha? Abay, bumaba ng ilang percent ang binaba? Anyway, from 50% na nagsabing mahirap noon, abay nitong nakalipas na ba ng September 30 hanggang October 4, 46% na naman po yung nagsabing sila ay mahirap o kaya ay nakaranas ng kagutuman. From 13.2 million ay naging 12.1 million na lamang po ang nagsabing sila po ay nakaranas ng kahirapan. Abay, di maganda, ha? At sana nga ay magtutuloy-tuloy na yan. Damdaming Bayan. At abay, congrats din kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Aba, talagang yan ang dapat, Mr. Commissioner. Abay, instead na habulin natin yung mga yung mga ang tawag nito, yung mga maliliit na mga negosyante o kaya nagtitinda ng konti lang kinikita, yung mga nagtitinda ng mga segunda manong Louis Vuitton, ayan, mga Chanel, Ferragamo, ha? Abay, mga big time tax evaders po ang pinupuntirya ngayon ng BIR. Abay, dapat lang, ha? Abay, kung abay, sabi nga natin, mahabigan, kung yung mga malalaking negosyante ay masingil lamang ng tamang buwis, aba, edi maganda po, mahabigan. Dahil ang BIR ngayon ay nakolekta ng 271.43 billion itong kailan ba ito, ha? Abay, nitong buwan ng Oktubre, ha? Abay, malaki-laki. Abay, magkanong kinita ng gobyerno? Abay, dapat lang. At ngayong umaga po, mahabigan, merong mga malalaking tax evaders ang kakasuhan. Ayan, mag-ready ka dyan, Justice Secretary Boying, ha? Dahil pupunta ang mga taga-BIR ngayon dyan sa DOJ at magsasampa ng kaso dun sa, of course, mga big time. Isa lang ba, ha? Sino ba itong sinasabing makapal ang mukha, ha? At 69 officers, nako, yung mga accountant dyan, abay, mag-ano na kayo, ha? Mag-tinu-tinu na kayo. Dahil alam nyo naman kasi, mahabigan, ang nandadaya naman kasi, nagtuturong mandaya, ay yung mga accountants po, mahabigan, sila ang magagaling, ha? Bossing, ganito ang gawin natin para ha? Para konti lang ang babayaran nating buwis. Abay, hindi na uubra ngayon sa BIR sa pumuno ni Commissioner June Lumagi. Abay,
paano yan na commissioner? Abay, sabi ng mga taga-birth, paano naman kami? Hindi, masisipag po ang mga taga-birth, ha? Ayan, at ang mga tuhan ng BIR ngayon. Tama, ha? Abay, yan ang matagal natin sinasabi, unahin yung mga malalaking tax evaders, di ba? Abay, sino ba ang mga magpupuntahan sa DOJ mamaya? Kasama ba si Commissioner June Lumagi? Asan na yung aking kodigo rito? Abay, kasama ba si Liwayway Binson Chato? Hindi. Ang kasama rito ay yung kanilang, may press release pa rin ito, advisory, ha? Abay, sa pangunan ni Deputy Commissioner for Legal Group Marisa Cabreros Liwayway Binson Chato at Assistant Commissioner for Enforcement and Advocacy Service James Roldan. Ito po ang grupo ng RAFT o yung Run After Fake Transactions and Task Force. Aba, Kuyang Edtol, ha? Attorney Jun Pama, kasama ba kayo dyan? Abay, kailangan ni siguro, siyempre may ano rin dyan. Sa mga masisipag, may maganda rin mangyayari dyan. Sandali lamang, Edniel Parosa. Abay, itong si Spider-Man ba nandyan pa? Halang niya, ha? Abay, obvious na mga nakasyabu itong lalaki ito. Sino kaya, ha? Kawawa din naman, mahabigan, habay mantangin nyo 22 oras ng nakalambitin. Nakatayo lang yata doon sa di ba? Doon sa kawad ng kuryente. Halang niya, ha? Ano kayang problema nitong mamang ito? Pero sandali namang Edniel Parosa at mamaya abay si Jane Bantayan. Abay, pa-reportin nyo nga at saka si Governor Ben Ebardone. Grabe yung nangyari, mahabigan, sa Samar, ha? Abay, buong Samar na, ha? Northern Samar, Eastern Samar, Western Samar. Grabe itong sinapit nilang 3 araw na tuloy-tuloy na pag-ulan. At pagbaha, mahabigan, grabe, umabot hanggang bubong ng bahay. Abay, sabi ala Malaondoy. Malaondoy po, mahabigan, ang nangyaring baha dyan sa 3 probinsya ngayon ng Samar. Pero ang pinakamatindi yata ay yung Northern Samar. Sa Eastern Samar ba, Governor Ebardone, malalim ba? Grabe rin ba ang baha dyan? Yan po ay dahil sa tinatawag na shear line. Ayan, bagong terminology, shear line, mahabigan. Yun doon nagsasanib na init at lamig. Ha? Abay, yan da po ay nagiging dahilan ng malalakas na pag-ulan. Babalikan natin at ito nga, ha, tingnan muna natin ang Marikina Oyo Boy Gonzales, ha. Abay, alas 8:17 na, tumambay ka dyan sa DOJ, ha. At mukhang andyan na ang buong team ng BIR. Alamin mo natin, mahabigan, ang lalaki nag-ala Spider-Man, 22 oras nang nakatambay at tumatawid sa mga poste ng kuryente, ha, tumutulay sa alambre. Abay, ito kaya ay, ano ba ito, Lotto King? Ito ba ay nagtrabaho sa circus itong mamang ito, ha? Magaling tumulay sa alambre, mahabigan, Kulang na lang yung anong tawag doon, yung pambalanse na mahabang kahoy. Alang niya, ha? O kaya ay, sa circus ba nagtatrabaho ito o dating, baka naman Joe Saldariaga, ha? Baka naman pare ko, taga Meralco ito, dating lineman na Meralco, ha? O nga pala, ang Meralco, ha? Ayan, abay, sa balita natin mamaya, mga kuya, mga misis, ha? Abay, magmumura na kaya ang kuryente? Dahil dun sa kanilang biyahe sa Amerika, mahabigan, kasama ang Pangulong Marcos. Kasama si Ninong Manny B. Pangilinan doon. Ang Meralco daw po, mahabigan, papasok na rin sa nuclear energy, ha? Aba? Sino bang kausap nila? Westinghouse Refrigerator ba? Si Westinghouse po yung gumawa ng Bataan Nuclear Power Plant, mahabigan, na hindi naman nagamit, hindi napakinabangan. Babalikan natin yan. Dumako muna tayo kina Mayor. Teka muna, Edniel.
Hindi pa ba nagpupunta si Mayor ano diyan sino ba yung Mayor ng Marikina, ha? Baka si Mayor lang ang hinihintay diyan, ha? Tingnan mo nga naman si Marcy, ayan. Mayor Marcy Chodoro, baka kailangan lang ng pamasko nitong mamang ito para bumaba. Baka yung kailangan diyan. Baka naman bigyan ng sapatos. RH number 52 Edniel Parosa, ha? Ano na ang ginagawa ng lalaking tumutulay sa alambre ng Meralco dyan sa may barangay Kalumpang? Baka ito naghahanap ng kabaret pa sa Kalumpang Marikina. May kabaret pa ba sa Kalumpang Lotto King, ha? Edniel Parosa, good morning. Please come in. Good Edniel. Lakay, 22 oras na ngang nakatambay at tumatawid sa kawat ng dalawang poste, Lakay, ng kuryente itong lalaking nag-alas Spider-Man sa Kalumpang Marikina. Mula roon sa unang 150 seat na posting inakyat niya kahapon, ginapang nitong lalaking sinasabi may problema sa pag-iisip ang kawad ng kuryente papunta dito naman sa posting mas malapit na sa isang mall sa Marikina. Nandito na, Lakay, sa City of Marikina. Gusto mag-malling, ha? Layo na. Baka kailangan ng kailangan niya nang mag-shopping ng damit kasi nakahubad siya, di ba? Baka nainitan na, Lakay, at papalamig yata. Pero tila nagpapahinga nga, Lakay, kung titignan mula rito sa paanan ng poste. Tila nagpapahinga itong lalaking dumikit dito sa poste matapos ilagan ang buong magdamag hanggang kaninang umaga na pagtatangka ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o siya ay ma-rescue. Dahil ba kay kuyang ang inflatable jump pad ng mga tauhan ng Fire Chief Inspector na si Alan Floresca at gumapam na nga papalayo sa mga crane ng Meralco at ladder ng bumbero. Kahit wala naman siyang partikular na panawagan o hinaing, kwento ni Fire Officer 1 Chab Zape, isa rin sa mga residente ng Barangay Kalumpang. Inaakap na itong lalaki ng mga rescuer kagabi, alas 10 ng gabi. Pero may matatalim daw itong bakal sa bulsa. Kaya siya ay iniilagan ng mga bombero kapag nagpupumiglas. Nagdulot, Lakay, ng power interruption sa tatlong barangay. Ang ginawang ito ng lalaking umakyat umano bandang 10 a.m. kahapon at nagdulot ng brownout pasado alauna ng hapon. Pero kaninang 2:30 ng madaling araw, naibalik na ng Meralco ang supply sa majority ng mga lugar maliban sa kalye ng Everett at kalye ng Kaunlaran papalabas sa Marcos Highway. At gaya nga nung binabanggit natin blockbuster dito sa paligid ng FM Marikina dahil pinapanood ng mga ositero, naging syempre ng otoridad kung ano na yung next step nitong lalaki, Lakay, na inilagan yung mga bumbero at ngayon lumipat ng poste, siya naman ding lipat ng truck ng Bureau of Fire Protection. Nag-set up na yun, Lakay. Mahaba-haba rin yung tinatawid niyang alambre, ha? Sa kabilang poste, tatawid dun sa kabilang poste. Abay, ilang metro din yan? Oo, Lakay, mahaba-haba itong distansyang ito. At bukod doon sa haba, Lakay, ang problema dito sa pangalawang posting tinambayan niya ngayon, wala na rito yung inflatable jump pad, Lakay. So kung siya man ay magdidesisyon na tumalon, wala sa pagiging Spider-Man, kung gusto niya maging Superman, ay wala dito yung jump pack nandun sa kabila at inililipat pa lamang ng mga bumbero. So ngayon, akala ko yung mga bumbero ang napagod. Ayan, sa kalilipat-lipat, bahala ka na sa buhay mo. Ganun na yun. Abay, yung mga bumbero napagod, shifting na sila, pero siya hindi napapagod, ha? Diyos ko. Oo, Lakay, correct, shifting sila. Shifting yung mga bumbero, pa iba-iba sila ng 2 pairs, umakyat doon sa ladder, habang itong si Kuyang ay recharge, hindi natutulog. Pero ito nga, Lakay, speaking of pagpapahinga, mukhang nagpapahinga siya eh. Tingin natin dito. Mula doon sa gitna ng kawad. Pagka nagpapahinga ba, di ba humihiga doon sa alambre? Parang sa circus. Oo, parang nagsa-sunbathing. Hindi biro, Lakay. Parang sunbathing yung pwesto niya kanina. Na relax spot na parang nasa duyan. Pero matapos nga nung habulan nila ng BFT at mga tauhan nga ng gamit ang assets ng Meralco, dumikit siya dito sa ikalawang poste at sumandal. Ang tingin namin dito parang napagod siya, Lakay eh. Pero titingnan natin yung development dahil walang indikasyon na gusto niya nang bumaba o siya ay kumbaga sawang-sawa na dito sa kanyang ginagawa. Wala siyang demands, wala siyang sinasabi na gustong gawin. Binigyan siya ng pagkain at sa hapon meron ng Yoshi. Kumain, kinuha niya yung pagkain. Pero kapag inaakli siya ng mga bumbero, hindi siya nagpapakuha, Lakay. Sandali, RHCB, maganda yung yung video natin kagabi. Yung kagabi pa,
medyo yung naglalakad siya, kitang-kita yung paglalakad niya ha. I-play nyo nga yung padala ni Noche kagabi na na video nung mama na yung gabi. Abay kagabi pa ito ayan kung paano siya lumakad ayan kitang-kita ayun mga ilang taon tong lalaking ito, Edniel? Walang ideya lakay, pati yung mga taga rito kasi hindi raw nila kilala at dayo itong lalaki. Talagang hindi rin siya kilalang palaboy dito sa area na to ng Barangay Kalumpang, maging dito sa May Marcos Highway. Kaya walang makahinuha kung sino siya o ano ang kanyang pinaka-itsura. Pero tama ka lakay, doon sa kanyang paglakad, talagang parang ekspertong maglakad sa awat ng kuryente. Kaya sabi ko, baka sa circus nagtrabaho ito, kaya lineman na Meralco ito Tsaka ang storya dito lakay, una siyang umakyat sa mas maliit na poste. Tapos nagdulot na siya ng brownout kahapon. Nung sitahin ng mga residente na naapektuhan ng initial na brownout, tsaka siya lumipat doon sa mas mataas na poste. Talagang umakyat ng poste itong si Kuyang. RACB, dyan, sandali. RACB, yung video nating isa, yung naglalakad dun sa Alhambra, ipakita tingnan nga natin, ha? Abay, meron tayong video yung kagabi, yung naglalakad dun sa dun sa Alhambra, na akala mo'y parang sa circus, ha? Abay, nandyan sa natin, sa file natin, ha? Anyway, Edniel, si Mayor Marcy Teodoro, di ba man nagpupunta dyan para kausapin yung mama? Hindi pa lakay, mula kahapon hanggang ngayon. Pero mula kahapon, may mga tauhan na dito ng Marikina LGU at Marikina Rescue Unit. Dapat si Mayor Marcy pupunta dyan, kausapin yung mama. Baka maunahan siya ni Congressman Kimbo. Ayan. Okay, si Del de Guzman. Oo, si Tom Stella Kimbo. Ang tauhan ni Mayor Marcy lakay, nandito sila kahapon. Hanggang ngayon, katabi nga natin, sila? Shifting nga. Sir, anong mga gagawin? Actions ng LGU? Anong mga gagawin ng LGU? Shifting kasi sila kay bagong pasok lang din itong katabi ko. Kaya lang alam naman na raw ni Mayor Marcy itong insidente, pero walang specific instructions na binabanggit. Maliban nga sa bantayan at syempre, hugutin na pababa itong lalaking ito. Baka naghihintay lang ng kilalang personalidad na maaaring makumbinsi sa kanya. Baka kung si Mayor Marcy Teodoro ang pumunta dyan, sabihin bubaba na siya at bibigyan siya ng sapatos, ha? Made in American o kaya hanap buhay. Ayan. Lakay, katabi ko taga-LGU ng Marikina. Alam na ni Mayor Marcy ito, no? Anong directive niya siya? Actually, gusto niyang makuha namin ito ng safe. Lahat naman ng parang ginagawa namin para safe siyang makuha. Kaso nga lang talagang ayaw pa, lumalaban pa Alaga. Di ba kapag ganito, sir, may mga inaantay silang mga famous personality. Baka makilala niyo si Mayor Marcy at bumaba, hindi kaya? Kapag pumunta rito si Mayor. Hindi pa naman po namin alam. Wala naman po siyang hinihinging ganun Pero si Mayor Marcy walang plano na magpunta, bumisita. Hindi pa po ako okay, sige. Baka mamaya si Congressman Marikina Rescue, lakay, LGU, tao rito. At sir, thank you ayun yung naglalakad ayun yung tinatakbuhan yung tawag doon yung sa Meralco yung parang bucket pansalo. Yung crane lakay. Yung crane. Dalawa na nga lakay yung ginamit ng BSP. Una yung ladder nila, yung rescue ladder. Pangalawa yung sa Meralco, itatrap siya. Itatrap siya lakay. Bale, ipapalaman siya. Umakyat pa doon. Siya ng crane. Ayan, kita yung video mahabigan umakyat pa doon sa mas mataas, ha? Nilampasan yung crane. Oo, lakay. Ang ginawa niya, tinakasan niya. Tatakasan niya itong apat na tauhan ng BSP. Dalawa sa gilid, dalawa sa kanyang gilid. Talagang magaling sa Miracos. Itong ito lakay, as of the moment ay inangat na ulit ng Meralco yung kanilang crane saka yung mga tauhan ng Bureau of Protection. Nakikipag-usap ulit doon sa lalaki. Kausap nila ngayon ulit at distansya lang sila. May diskusyon na nangyayari sa itaas at inaalamin natin mamaya kung anong magiging latest sa kanilang pag-uusap kung may demands ba o kanilang maninegosate na bumaba itong si Kuyang. Edniel, so buong barangay Kalumpang brown out, walang kuryente ngayon dyan dahil sa ginawa nitong mamang ito?
Lakay, 3 barangay. Kalumpang at 2 pang barangay na katabi nito, nawala ng kuryente mula kahapon. Pero magkatagbi yan, Barangay Kalumpang, Santo Niño, baka Barangka kasama rin dyan. Pero 2:30 AM lakay ng madaling araw, naibalik na yung 2 barangay, pati yung iris ng Kalumpang. Ang brownout na lang yung Everett Street hanggang doon sa Kaunlaran Street. Ito yung katabi ng SM Marikina sa bahagi ng Marcos Highway. Itong malaking street na lamang ito, isa na lang yung walang kuryente. Pero still, kagaya ng binabagit ng mga tao, abala sa kanilang work from home, sa kanilang mga sari-sari store at iba pa. Siyempre, residential area. Lakay. Kung papunta ng SM yan, di ba tatawid sa Marikina River yan? Baka gusto pa mag-dive dun sa Marikina River. Wala. Sa kabilang banda naman lang. Kabilang banda yun. Okay. Marcos Highway nga pala. Babalikan natin lakay kapag nagkaroon ng development ito, nag-uusap sa ngayon, may inaabot itong mga tauhan ng BFP. Mamaya magbabalik tayo. Kaugnay pa rin ng istorya nitong nag-alap Spider-Man sa Barangay Kalumpang, Lungsod ng Marikina para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Naku, Diyos ko po, ha? Ilang gramo kayo ang tiniran nito, mga habigan, ha? Usually po mga ganyan, yung mga nakatama ng, di pa natin alam, pero yung mga ganyang sitwasyon po, mga habigan, sabi nga ng mga adik-adik sa shabu, pagka medyo marami-rami at malakas ang tama, 3 araw pala, mga kaibigan, yung mga nag-shabu ko minsan, hindi inaantok, ayan, malakas ang katawan, ayan, masigla at hindi natutulog. Damdamin Bayan. Babalikan po natin mga reports. Standby. Wala ba si Gob Ibardone? Si Jane Bantayan nga, mako tayo na update dun sa Samar, ha? Okay, yung governor, sino na interview natin mayor kahapon na ng Lope de Vega Malu, ha? Ituloy nga natin. Dito ba sa mga good news, mga misis? Ay, nako talaga, oo. Abay, baka may mga kamag-anak po kayong nawawala, ha? Abay, puntahan niyo po sa Marikina, baka ito po yung nawawalan ninyong kamag-anak. Ano kayang problema nito, ha? Nakadroga, may problema, may... Pero wala na mga sinasabi po, mahabigan. Baka ang kailangan lang nito, Mr. Jimmy Serrato, para mawala yung tama niya kung ano man ang tiniran nito, ha? Baka kailangan lang nito ng mainit na Jim's Coffee Mix Twin Pack para mahimasmasan. Yan po ang kailangan natin, mga kuya, mga misis. Sa mga coffee lovers, alam niyo ba na mayroon ng twin pack ang Jim's 3+1 Coffee Mix? Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix Twin Pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkape, lalo kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay. O diba? Ano pang hinintay po ninyo? Mag-Jim's 3+1 Coffee Mix ka na. Jim's 3+1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Mayor Marcy Chodoro, baka ikaw hinintay ng mama para bumaba dun sa dun sa kawad ng kuryente sa poste ng Meralco. Abay, ikaw nang ang pumunta doon, Mayor Marcy. Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo o Secretary Boying Remulla, ha? Abay, ready na ba yung pakape mo para sa mga taga-BIR? Kina Commissioner June Lumagi. Oras, ganap ng 8:32. Oy, hatid sa inyo ng AC. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Merry Christmas, everyone. Ilang days before Christmas.
33 days. Wow, bilis ng panahon. Oras, Sister L. It's 8:36. 8:36 na, Mayor Lenjay Paulino. Alam po niyo mahabigan naku, sana abutan pa ng Pasko itong si Kuyang ang tawag nito, tumutulay sa alambre. Grabe lang kaya na dyan sa kable ng Meralco, Diyos me. Abay, Mayor Lenjay Paulino ng Olongapo City, baka ikaw ang kailangan nito, Mayor Lenjay. Alam mo kung bakit? Bakit lakay? Abay, last week pala meron din palang ganyan, umakyat din sa na sa poste, ha? Abay, gusto ring magpakamatay ba? Oo. May problema sigurong malala ito lakay, no? Ang ginawa ni Mayor Lenjay Paulino ng Olongapo City, Sister L, pinuntahan, kinausap yung lalaki. Ayan, Kuya, baba ka na dyan. Ayan, kape tayo. Ayan, may Jim's Coffee rito, tsaka pandesal. Ayan, bumaba. Ayan. Dagdag ko na lang yung coffee tsaka pandesal. Ayan. Kaya ako tumatawa lakay. Ganun ba? Kasi alam mo, yung tatay kasi nitong si Mayor Lenjay, pagka umiikot dyan sa Olongapo, may dalang pandesal yan ha? May papandesal. Nag-iikot yan, kasama dun sa yun, sa mga terminal ng jeep, mga tricycle, drivers. Ayan. Anyway, ang ginawa ni Mayor Lenjay dun sa ganyan din, parang ganyan nga sitwasyon. Nag-negotiate siya lakay. Abay, nakumbinsi mahabing. Galing ng convincing power ni Mayor Lenjay. Ayan, buwaba yung mama at hindi itinuloy yung planong pagtalon o pagpapakamatay. Kaya tinatawagan natin si Mayor Marcy. Ayan, Mayor Marcy. Baka makumbinsi sakali, lakay. Ikaw ang kailangan yan, ha? Bilisan mo, baka mauna ka ni Congresswoman Estela Suarez Kimbo. Ayan, okay, si Mayor Del de Guzman, ha? Yung mga nagbabalak kumandidato Mayor sa Marikina. Yung makalaban. Sa bagay, si Mayor Marcy yata kasi graduating na. Mukhang yung Mrs. ang tatakbo Mayor ng Marikina. Ayan. Anyway, Mayor Marcy, ha? Punta mo, kawawa naman yung mama, baka lang. Baka kailangan lang lakay ng konting, yung konting pakiusap o paliwanag. Baka makumbinsi kasi may mga ganun lakay, di ba? Pagka nakita si Mayor, si Congressman, eto may pag-asa ako rito. Ayan, baka sabihin mga bumbero ito, baka mamaya bigyan ako ng fire extinguisher lang. Ayan, Mayor Marcy, ayan, baka ikaw ang kailangan nito, Mayor, pagka nakitang opisyal yung nandun, baka sakali na lakay. May pag-asa ako rito. Ayan, baka bigyan ako ng trabaho rito, ha? Abay, Mayor Lenjay, binigyan ba ng trabaho yung nagtangkang tumalon dyan sa Gapo nung last week? Sandali lamang po, mahabigan, nasa ating linya ang opisyal ng Philippine Coast Guard. Alam mo, Sister El, mahabigan yung grabing baha dun sa Samar provinces. Abay, sa sobrang lalim ng tubig, nagpadala ng mga tao ng Coast Guard para i-rescue po yung ating mga kababayan. Nasa ating linya si Rear Admiral, wag ka na sexy mo daw, wag kang ayaw ni bawal ba mag-quote lakay? Ayaw ni Kuya Alex ng ganyan, ha? Ayan, tsaka Senator Lito lapid-lapid. Hindi makita ang abs mo. Ayan, di ba? Parang big ka. Rear Admiral Arman Balilo, sir. Magandang umaga po sa inyo, Admiral. Deo, Sister El, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Ano po ang iyong sabi yung mga tauhan ng Coast Guard na nagresponde po doon sa Northern Samar na grabing binaala Ondoy, Admiral, sir? Kumusta po sila? Opo, nag-rescue po tayo at nag-evacuate ng mga pamilya, ng mga na-trap na mga pamilya dahil po dito sa taas ng tubig, in particular po sa Katarman at dun sa Biri at meron din po sa Lope de Vega. Samar. Ayan, hanggang ngayon ba, Admiral, sir, malalim pa rin daw ba ang tubig? Hindi ba humuhupa? Nagsusubside? Kagabi po ang report ay ongoing pa rin po at mataas pa yung tubig. We have yet to receive a report ngayong umaga. Hinintay lang po natin yung feedback. Pero ang sigurado po rito ay nakakalat pa rin yung mga tauhan natin together with the other agencies, no, na kasama po sa mga rescue operations. Pati yata yung mga barko yung sa West Philippine Sea, pinasugod niya sa Samar, Pinsi yung mga barko natin, Manong Deo,
ang order ni Admiral Gaban na tuloy po ang ating mga pagpapatrolya at ang presensya sa West Philippine Sea. Meron naman po tayong mga tauhan doon sa Samar at alam mo, marami tayong ginagawa pero hindi tayo nagkukulang ng mga tao. Ayan na. So alin ang pinakagrabing tinamaan ng baha, Admiral Sir? Western Samar, Northern Samar o Eastern Samar? Ang base doon sa nirespondihan natin yung Northern Samar, lalong-lalo na po yung Katarman. Katarman, oo. Ito yung... pinakanapuruhan ng pagbaha. Abot hanggang bubong na yung tubig, ano po, ha? Pero wala namang nai-report na casualties, namatay, nalunod, Admiral Sir? Kahapon merong 2 na nai-report na casualties. Yung isang nakita ko na nakuha ng isang Philippine Coast Guard personnel. At maliban doon po ay sa ngayon wala pa namang naidagdag na naiulat na nasawi po. Okay. So, anong pinadali? Mga speedboat? Mga rubber boats? Ano yung pang-rescue natin dyan? Ang mga gamit lang po rito ay mga rubber boats po. At yung mga personnel natin na train po sa ganitong mga kalabidad sa water search and rescue operations. Okay. At least, teka muna, Admiral. May issue naman po yung apprentice po ninyo na nalunod, namatay dyan sa Cavite. Yung isa po ay namatay. Yung isa ay namatay dun sa Palawan. Ayan na. Ano ba ito? Ba't may mga ganito nangyayari sa training sa Philippine Coast Guard, Admiral? Matindi ba yung training po ninyo? Manong Gayo, ito yung mga nag-specialize na sa water search and rescue operations. No? Merong 2 insidente na nangyari November 15 and 16. Yung isa po sa Palawan, nagka-qualify para magpag-undergo ng schooling. Pero nung sa swimming pa lang po ay nagkaroon na siya ng problema. At nasawi nga po doon pa lang sa diagnostic exam. Yung isa naman po ay ongoing na yung kanyang training at doon sa habang nagka-training ay napansin po na unconscious siya at itinakbo po sa ospital and later on ay nasawi na rin po. Pero hindi dumadaan muna sa physical exam ang mga to, Admiral, para ma-check kung fit sa ganitong rigid training? Opo, ang bawat isa po ay nag-undergo ng medical examination, physical fitness exam at pangatlo po ay swimming qualification. Pagka hindi po pumasa dun sa 3 na yon ay hindi po namin pinapatuloy sa training. Pero ito kasi sine-check natin kung merong mga lapses dun sa tinandak na training kung bakit nalunod, no? At yan po ay pinaimbestigahan na natin at in fact pumasok na po yung NBI sa hiling po ng pamilya at tayo naman po ay open transparent po tayo. May instruction si Admiral Gaban na mag-cooperate doon sa mga investigation na ginagawa. Paano ba ang training? Katulad itong training sa Cavite. Para bang training sa Philippine Navy, Admiral Balilo, na pinapalangoy mula Rojas Boulevard hanggang Sangli Point sa Cavite? Meron nung mga nagka-training sa ating ganyan, yung mga fragment po, yung mga Special Operation Force. Kung sa water search rescue, alam mo, Manong Deo, bread and butter ito ng bawat isang Philippine Coast Guard. Dapat lahat kami nito ay marunong sapagkat Coast Guard nga po. At anytime maaari kaming tawagin sa mga responde sa mga kalamidad at kailangan handa kami. So dito namin sinasanay sa iba't ibang sitwasyon na meron pagka po may mga response na flooding sa mga sakuna sa karagatan. So yun po yung inaaral namin dito. At meron pong mga water evolution na tinatawag na kung saan halimbawa po ay yung pumipiglas yung nire-rescue mo at ikaw yung pinipressure na mapailalim, ano? At meron din po yung nagpa-practice kami ng matagalang paghinga sa ilalim ng dagat o sa ilalim ng tubig. So yun po ay mga examples po ng aming mga ginagawa sa water search and rescue. Kasama na po yung rope courses. Lahat po yan ay kasama dun sa aming training na ginagawa. Curious na ako, Admiral Balilo, sir. Ayan, ikaw no nag-training diyan, yung mga matitindi yung mga sumailalim ng training.
hanggang ilang minutos kayo nasa tubig na walang oxygen? Kaya ba 10 minutes, 5 minutes? Hindi. Alam ko may matagal ng 5 pero ordinarily 2 minuto. Ay, ganun ba yan? Oo. Akala Baka ko. pumutok na yung Kala mga ko, ugat-ugat mo doon lang. kaya mo ng 5 minutes, 10 minutes. Yung mga Navy SEAL siguro tsaka yung mga Coast Guard Special Operations Force yan. Baka Kaya. mas matagal sila. Pero tayo mga ordinaryong swimmer lang. Oo. Matagal na yung 2 minuto. Yung Muro Ami, napanood mo yung Muro Ami? Ilang minutes yan na yung mga bata na sumisisid sa ilalim, di ba? Oo nga, alam mo yun ang dapat na mag-Coast Guard eh. Oo nga, ano? Oo nga, ba't di kayo mag-recruit ng mga batang sa Sulu ba yun? Mindanao ba ang mga yun? Yung sa Muro Ami? Oo. Ikaw, Admiral, ilang oras mong nilangoy ang Ross Boulevard hanggang Sangli Point? Wala, Manong Deo, ano lang tayo, pang swimming pool lang tayo. Ganun. Pang diving na hindi masyadong malalim. Anong tawag sa mga yung mga divers, yung mga counterpart ng Navy SEAL sa inyo sa Coast Guard? Meron din kayong ganung mga tauhan? Opo, yung ibang mga tauhan natin ay graduate din po ng SEAL ng Philippine Navy, no? Tapos may counterpart po sila sa Coast Guard, yung mga fragment po natin. Ito po ay ang playground nito ay ang katubigan at lahat ng klase ng pagsasanay sa tubig, pati po sa assault, sa rescue ay nandyan po yung ating mga Special Operation Force. Ayan ang hinanap ni Sister, yung marunong sumisid, yung ano. Wala akong sinabing ganun. Pero ito na ako kay Rear Admiral Balilo Lakay. Sir, kasi di ba kayo ay nadagdagan, mayroon kayong budget na 1.3 billion na. Kumusta po yung magiging nito? Kumbaga, ano po yung magiging tulong nito sa puwersa ng Philippine Coast Guard? Ay malaking bagay po yung dinagdag na budget ng Philippine Coast Guard. Bukod dito dun sa intelligence fund o yung confidential fund na 200 million na pinangako po sa amin. Ang instruction po ni Admiral Gaban ay gamitin ito sa capability development ng Philippine Coast Guard. At suportahan po yung aming mga misyon, lalong-lalo na po sa West Philippine Sea, sa pagbabantay sa Eastern Seaboard, pagresponde sa mga kalamidad at pagbabantay din po sa mga borders sa Southern Philippines. Ayan. Ano masabi mo? Kasama ba ang Coast Guard dun sa joint patrol ng US at Philippines dyan sa West Philippine Sea, Admiral? Navy lang ba o Coast Guard ang kasama nila? Ang po, gray ship po yan, yung Navy po, yung Armed Forces of the Philippines. Wow. Gray ship na, mga sundalo na ang isasama dyan sa dyan sa joint patrol? Yung joint patrol, meron kasing Indo-Pacific parang programa na magpapatrol sa West Philippine Sea at kasama po dyan ay, kung di ako nagkamali, Armed Forces of the Philippines. Wow, di ba mas nakatakot yan? Parang mga armed na ang mga yan, hindi katulad ng Coast Guard, at least civilian in nature yan. Ay, opo. Ito po ay isang polisiya na dinesisyonan ng national government. Alam mo naman, Manong Deo, kung kami naman ay isasama at kailangan kami, nakaanda naman po ang Philippine Coast Guard. Ayan. Isa na lang siya, Admiral. Yung namatay daw po, kumusta po ang bibigyan ba siya ng mga benefits? Ano mga benefits daw po ang makukuha nung namatay na sumailalim ng training sa inyo? Ay, opo. Unang-una po, nung may nangyaring ganyan, nagpaabot kagad ng tulong si Admiral Gaban. At naglabas po kami ng financial help para po makover yung hospitalization tsaka ito pong pagbuburol nung namatay. Pangalawa po ay inaayos po namin lahat ng benefits na makukuha niya sapagkat ito po'y Coast Guard na at ito po'y nangyari, line of duty. Ayan na. Okay, Admiral Sir, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. Thank you. Salamat, Manong Deo, Sister M. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mga kaibigan, Rear Admiral Armana Balilo ng Philippine Coast Guard. Babalikan po natin ang mga reports. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest kay Pangulong Marcos, ha? Palagay ko maganda ang gising niya ngayon, ha? Dahil bukod sa $670 million na investment na ako sa Amerika, ay maganda ang resulta ng survey ng Okta Research
dahil nabawasan na po ang bilang ng ating mga kababayan nagsabing sila ay nagugutom. Ayan. Batay sa research ng MASA Nationwide Survey ng Okta Research na ginawa ng September 30 hanggang October 4, abay 46% o halos sa 12.1 milyong pamilya ang nakaramdam na sila ay duka sa ikatlong quarter ng 2023 na mababa kumpara sa 50% o katumbas ng 13.2 milyong pamilya na nagsabing sila ay mahirap noong second quarter ng taon. Kaya lang Mr. President, marami-rami pa ito ha. 12 million ha ang nagsasabing sila ay gutom. Abay kailangan natin Mr. President double time pa tayo rito. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano yung schedule ng Pangulong Marcos? Pupunta ba ng Samar ngayon? Standby, Raymond Dadpaas. Standby man ng Milky Rigunan. Abay, good morning nga pala sa mga taga House of Representatives. Abay, naglilipatan na ng bakod ang mga taga PDP laban. Senator Coco, ha? Abay, 4 na congressman na naman yung lumipat sa lakas sa CMD. Paano yan, Lakay? Wala nang matitira. Meron naman subok naman na si Coco ang mga Pimentel. Ay, sila yung original Lakay ng PDP diba? Laban. Anya pa naman ng Jojo Binay. At siyempre, ang dating Pangulong Digong at saka si Inday, hindi aalis yan. Ha? Kaya lang mukhang sulian na talaga ng kandila. Talaga ba? That's so sad naman. Nag-isnaban na ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Baka naman sa isang hindi nakita. Ha? Charot. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Ayan. At sabi naman ni Dong, sabi ni Mr. President Digong, abay pagka daw inimpeach si Inday, magbabalik na siya sa politika. Aba, oo nga, Lakay. Yun yung kanyang naging statement ng isang araw. Yan ang abangan natin. Daming bayan. Pero dapat magpapasko naman. Pwede ba moratorium muna? Pwede muna? bang love na lang muna, Lakay? Pwede bang peace, love, give happiness. Love on Christmas diba? Day. After Christmas, away-away kayo ulit. Bubugan na lang kayo after Christmas. Eto mahabigan may natuklasan pa aking bubit ha? Alupit ha? Ayan. Abay, hiwalay na ba? Sino ba yan, Lakay? Naghiwalay na si Sister L. Ayan. Sino? Naghiwalay ang may kulay at saka puti. Ayan. Sabi ni Don Simeon Chu ng champion. Pero eto Don Simeon Chu, ha? Ang natuklasan na aking bubit. Abay, bukod sa champion ay malaking tulong pala sa gastusin natin mga Pilipino sa gamot at maikakarangal pa nating lahat. Dahil ayon sa aking bubit, ang Rhea Generics ay piniling makapartner ng makilalang international pharma experts dito sa Pilipinas. Di ba? Naka-proud. Pareho ang active ingredients ng branded at mga generics. Pero iba ang kalidad ng pagkakagawa. Ang Rhea Generics ay hindi basta generics. Ang Rhea Generics ay gawang branded. Dahil gawa ang Rhea Generics ng mga world-class pharma partners tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Makasiguro ka na ang Rhea Generics ay tunay na world-class mga kuyang mga ateng sa tunay na abot kayang halaga. Ang katunayan, tatak Rhea at tatak ng world-class pharma sa box magkasama. Hanapin sa box ang tatak ng world-class pharma. Kaya payo na aking bubit, Pilipinas. May reseta ka? Tara na sa Mercury Drug. Nandun ang world-class Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Oras, Mr. Eric Canoy, Mr. Tony Lopez, Sec. Jimmy Policarpio. It's Oras. 8:56. Christmas is just around the corner. Ikaw dyan, huwag mo nga itata. Around the corner.
Mo itataas-taas yung ano yung tawag niyan sa teaser, midrib na yan, ha? Ha? Tinakpan ko na nga lakay kasi baka magalit na naman yung ano. At yung mga babae ikaw, may palagay ka pa ng abs, na insecure tuloy ako, ha? Ba't ba kayong mga babae, ayan, dati hindi naman uso sa mga babae mga abs na ganyan eh. Ngayon daig niyo pa ang mga lalaki kung lakay, hindi naman nilalagay ang abs. Ano ba yan? Ina-achieve ang abs. Ina-achieve ba yan? Pero tama na yan, ha? Wag mong gagayahin si Vina Morales. Si Vina Morales, idol ko yun lakay. At saka sino yung anak ni Pilita Corrales? Si Blanco, ba yan? Yung ano pangalan noon, malo kapanahon na mo yun, anak ni Pilita Corrales. Cherry Lu Blanco ba yun? Ayan, oo. Nag-ano rin yun. Ang kilala ko lakay si Lotlot eh. Di ba si Lotlot anak? Jackie Lu Blanco. Yun, Jackie Lu Blanco, ha? Okay. Alam mo parang ganyan sila nung araw, kaya lang sumobra yung muscle nila sa katawan. Na parang muscle na ng lalaki. Okay. Si Vina lakay talaga yung build ng tsaka 'di ba yung braso niya. Oo, kaya nga nasobran sa gym. Kaya wag mong gagayahin 'yun. Kaya bandang huli inalis din kasi nagmukha talo pa nila ang lalaki. Hindi naman ako lakay diet lang naman tayo ng konti. Pero naloka naman ako doon. Akala ko kung ano sasabihin mo sa akin. Kasi parang antas mong damit to, pinapakita mo abs mo. Pinapakita ko lang yung konting daan. Na-insecure tuloy ako. Huwag ka mag-alala, Lakay. Matipuno ka pa rin naman kahit. Tsaka sila kaya, akala nyo, bagets yung tingnan sa personal. Tsaka pogi yan sila Kay. Akala nyo ba? Yan ang gusto ko sa'yo. Kung bulahin mo ako, ganun-ganun na lang ha? Lakay, Merry Christmas! Teka, sandali at may report tayo sa Malacanang, ha? Naku, anong sabi ng Pangulong Marcos Mislet? Pupunta ba ng mag-helicopter ba? Pupunta ba ng Samar? Abay, ang Malacanang, abay, nagpabot na ng halagang mahigit 1 milyon na halaga ng tulong sa pamilyang apektado ng pagbaha dyan sa Samar provinces. Tsaka lakay, alam na kaya ng Pangulo itong sinasabing report ng Department of Foreign Affairs lakay na mayroon daw 17 Pinoy na kabilang sa mga hostage ng Houthi rebels dyan sa may Red Sea. Diyan, oo. So konpermahin nga natin ito. Mga seafarers, mga marino? Oo, lakay kasi cargo ship ito diyan sa may Southern Red Sea. At binabanggit ito ng Department of Foreign Affairs. Ito daw ay report ng mga manning agency. So konpermahin nga natin to lakay Akala ko inubos na ni Captain Williams. Captain Williams. Si ring pelikula nga may Pirate of the Caribbean. Sino ba si Jack Sparrow? Hindi, yung isa, yung sa Nigeria ba yun? Yung mga nauso mga mga ina-hijack na mga... may ina-hijack na mga cargo ship, mga cargo. Pero hindi ko maalala lakay Ilan daw yung Pilipino? Ang binabanggit dito lakay report ng mga manning agency according to Department of Foreign Affairs, 17 na Pinoy. So i-confirm nga natin ito lakay. Sa DFA. Oo, kung ito ba ay mga Houthi rebels. Houthi rebels. Oo, lakay sa may Red Sea. Nakakatakot naman to yung mga ganito lakay. Bukod ba ito dun sa hinajak na Israeli ship na mga sympathizers ng mga Palestinians, mga Hamas? Iba to lakay kasi mga Yemen Anyway, sige. Kumpirmahin nga natin yan. I-verify natin yan sa DFA. Report mula sa Malacanang, Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, aabot na nga sa halos 1.5 milyong piso ang halaga ng tulong na naihatid sa mga pamilyang apektado ng matinding pagbahabonsod ng masamang panahon. Ayon sa Presidential Communications Office, nakaantabay din ng halos 2 bilyong piso ang halaga ng food at non-food items sa DSWD field offices, National Resource Operations Center at Visayas Disaster Resource Center. Bukod pa ito sa 10.45 billion pesos na Quick Response Fund sa DSWD Central Office at higit 80 million pesos support fund sa DSWD field offices na maaaring magamit sakaling kailanganin ng karagdagang pondo. Kabilang sa mga binaha dulot ng low pressure area at shear line ang Masbate, Camarines Sur,
Eastern Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Wala pa namang abiso ang Malacanang kung kailan bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha at maging ng lindol. Lakay? Mislet, pati Masbate, pati Bicol at kinamaan din ng pagbaha bukod dun sa Samar? Binanggit sila Lakay ng PCO dun sa mga lugar na naapektuhan. Wow, malawak kasi nga dalawa yung naka-apekto, yung LPA at yung shear line. So may mga pag-ulan at pagbaha. Pero doon sa Masbate, hindi naman kasing lalim ng baha doon sa Western Samar. Visayas Lakay. Oo, medyo mas matindi yata yung doon sa Eastern Visayas diyan sa may bahagi ng Samar. Kulang yata yung 1.4 million na tulong na ipapadala doon sa Samar, Miss Let. Yan Lakay yung so far ay na ipaabot na tulong. At ayun, binanggit ka ng PCO, maraming pondo kung sakaling kailanganin ng karagdagan. Kulang tong 1.4. Kalampagin ang PCS sa PAGCOR para magpadala ng DSWD, ha? Kulang tong 1.4, baka ilang lata lang ng sardinas ito. Oo, may pa daw Lakay, may 10.4 million sa QR fund, quick response fund ng DSWD at may 80 million pa na support fund dun sa field offices nila. Okay, ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules? Wala pang binibigay Lakay, tahimik ang palasyo mula nang makabalik si Pangulong Marcos mula sa US. Abangan natin kung may schedule na siya ngayong araw. Mukhang matinda ang jet lag ni Pangulong Bonget, ha? Kailangan ng Jim's Coffee para sumigla, ha? Anyway, sige. Maraming salamat. Teka muna. Talagang haharangin ba ng Pangulong Marcos talaga kung may nagbalak na i-impeach ang Vice President Inday? Oo, ang sabi ng Presidente Lakay ay babantayan nila yung mabuti. Hindi daw kasi nararapat na ma-impeach si VP Sara. Okay, sige. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at si Sir El. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Anong latest sa DFA? Alamin naman na mukhang nasa meeting pala kay si Yusek De Vega ngayon eh. So mamaya na natin mako-confirm. Yung binabanggit mo kay si Captain Phillips. Ayan, Captain Phillips si pala William. Ayan si Tom Hanks. Oo. Ayan, akala ko na inubusan ni Captain Phillips. Kasi there was time grabe ang diyan sa bandang Nigeria ba yan? Ang dami mga pirates diyan na hina-hijack yung mga cargos diyan. Nabuhay na naman sila. Nakaka-worry, nakakapag-alala yung mga ganyan nanulakan. Ayaw ni Justice San Martires ng ganyan, ha? Pero mukhang nasa linya natin pala Lakay. Update tayo si sa Northern Samar. Okay. Dahil si Mayor Bobby Saluderio ng Lope de Vega, Northern Samar. Isa po ito sa mga bayan sa Northern Samar na grabing naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha. Mayor Saluderio, sir, magandang umaga po sa inyo, Mayor. Hello, good morning. Siya po yung sa MBRRMO. Ako yung pinapasagot niya kasi busy siya ngayon dito pag ayos ng mga relief food packs po. Akala ko si Mayora ito. Akala ko nasa kwarto ka ni Mayor. Ma'am, sorry po. Ano po name nila, ma'am? Chatty po. Chatty Tunog. Hello, ma'am. Yes po. Yes, hello. Kanina si Mayor nung kausap ni Malu ba't naipasa sa iyo? Naipasa ka kay ma'am. Ma'am, ano po yung name nila, ma'am? Shati Tunog po, yung MDR. Shati Tunog po. Okay, Miss Shati. Shati. Okay, Miss Shati, kumusta darling dyan sa sa Lope de Vega? Malalim pa ba ang baha? River flooding na lang po, orange level pa rin, pero wala na sa kalsada yung baha. Pero hindi pa rin po passable as of now yung Lope de Vega due to landslide. May landslide pa? May mga landslide. Opo. Oo. So, yung pero ongoing naman. Yung kalsada hanggang gaano kalalim na lamang ang tubig? Hanggang tuhod? Wala na pong baha sa kalsada. Opo. So, nag-subside na pala? Opo.
As of now po, ma'am, meron po ba tayong hawak na datos na mga naapektuhan ng mga kababayan natin dyan sa may Lope de Vega? Opo. As of now, 4,189 families affected sa buong 22 barangays po ng Lope de Vega. Sa 22 barangays, totally, binaha talaga, nalubog sa baha. Yung out of 22 barangays po kasi 20 doon yung severely affected, yung 2 medyo lang po, pero affected din po kasi sila kasi majority po doon ng mga residents ay farmers. Naku, paano nga pala yung pananim? May mga dyan, may tanim bang palay dyan na nasira? Marami po, kaya ongoing po ngayon yung pagkandak ng rapid damage and needs assessment, particularly po sa agriculture. Ayan. Anong estimate nyo nung na-damage na sa agricultural sector? Sa mga pananim? Sa ngayon po, hindi ko po binibigay kasi hindi pa po nag-submit yung OMAS po namin sa damage report. Pero later po, magko-convene po ang DRMT para ilatag na yung mga damage and needs assessment report po. Yung mga infrastructure, kumusta yung mga tulay, mga building dyan? Lalo na yung mga bahay. Bahay, oo. Sa mga bahay po, as of na yung reported pa lang po ng barangay, may mga totally damaged at saka partially damaged due to landslide and other natangay ng baha. Pero yung data pa lang po ngayon na nag-submit ng report from barangay ay meron pong 4 na totally damaged. Tapos ongoing pa yung assessment nila po sa ground. Marami, may mga, sabi niyo po, may mga naitala tayong pagguho ng lupa o landslide po. Mayroon po ba tayong naitalang casualty dyan sa Lope de Vega? By God's grace po, wala pa naman pong naiulat na casualty po. Okay, Ma'am Saluderio, maraming salamat. Hindi lakay, si Miss Shati tunog siya lakay. Ganun ba? Akala ko ito misis ni Mayor Bobby Saluderio. Ayan, Naipasa lang lakay dahil busy pala si Mayor. Okay. Sige na din. Nag-repack kasi sila ngayon. Ongoing nga pagre-repack. Dumating na ba yung mga ayuda sa galing DSWD? Sa ngayon po, yung intervention po na natanggap ng mga barangay, yung respective barangay po nila nagbigay ng kanilang relief operation. Tapos ngayon po ongoing sa municipal level naman po na intervention in terms of relief operation. Okay, Miss Shati, wala na bang Wala na bang ulan ngayon? Tumigil na? Oo, tumigil na po yung ulan. Buti naman. Thank you, Lord. Okay, maraming salamat, Miss Shati. Sige, thank you po. Shati Saluderio. Hindi lakay. May Shati tunog daw. Shati tunog. Oo. Hindi. Iba kasi sila kaya. Iba kasi ang tunog Kasi nga busy si Mayor. Nagre-repack na okay, Miss Shati tunog. Maraming salamat. Thank you po. Wala naputol na. Nawala ng tunog ni Shati. Ayan. Biglang naipasa ni Mayor dahil mukhang busy lakay. Okay. Pero at least lakay hands-on talaga pala sila dyan pagdating sa... Pero alam mo lakay, na-experience ko yan dati kami nung inabot yung bahay namin ng tubig baha hanggang Kisame. Ang hirap pala nun lakay. Inabot ko hanggang Kisame yung bahay namin. Baha sa Bicol? Sa Albay? Dati lakay, tapos ang hirap pala nun lakay. Yung putik, grabe. Teka muna, kung inabot hanggang Kisame, saan kayo nagtago? Saan kayo lumikas? Wala kami lakay doon sa bahay, nag-evacuate. Nakapag-evacuate kayo bago umabot pa na. Buti naman. Kasi kapag ganyan lakay, nakatira ka sa lugar na alam mong laging binabagyo, nagsisimula pa lang yung ulan, umaalis ka na. Dapat dapat wag pasaway. Na kami lakay talagang hasang-hasa na kami pagdating sa ganyan. Pero yung nangyaring bahad dyan sa Samar, abay malaundoy daw, mahabigan. Kasi lakay, ang inulan pala dyan, ang ibinuhos na ulan pala dyan sa summer according sa Pag-asa, katumbas ng isang buwang ulan. Wow. Sabi ng Pag-asa kahapon sa panayam natin sa programa nila Henry Uri sa Balansyado. Daming bayan. Sandali lamang, babalikan po natin ilang pang mga reports at siyempre, kailangan po mahabigyan ni magsipag po tayo, Abay, para malayo ang marating, dapat marunong makipagsabayan.
Tignan mo ang Peerless Products Manufacturing Corporation. Abay, 60 years na pero hindi lang sila sumasabay. Consistent sila sa innovation na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Isa sa produkto ng Peerless ay Champion na ilang dekada nang nagbibigay ng quality detergent products. Long-lasting bar na di agad natutunan noong 1977. Nagtatagal ito ng 8.8 days underwater base sa product test. Purong powder detergent na walang halong chalk noong 2004 at mabulang liquid detergent noong 2021. At hindi lang yan, ang kalan na mabagong detergent at Fabcon and Hana shampoo and conditioners with collagen. Naku, Justice Sam, pagka ito ang ginamit mo itong Fabcon and Hana shampoo and conditioners with collagen, ay iitim ang buhok mo, Justice Sam, Ito ay innovations din ni na Don Simeon Chu ng Peerless. Dahil sa mga ito, kitang-kita na sumasabay sa panahon ang Peerless para i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy pinanindigan ang panata na tapat na walang katapat. Happy 60th anniversary, Peerless. May you have more years of success. Damdaming Bayan. Anong report ni Sherwin? Mamimigay ng aginaldo o sa DFA? Nasa iyo ang report niya sa'yo? Wala sa akin. Wala ba sa akin? Saan mo nilagay Lotto King? Wala ka ng mga report dito kay Nicole tinapo mo naman sa basurahan Standby. Sige Sherwin asan? Tungkol saan yung wala kang ikaw talaga tayaan to ng loto yung binibigay mo. Ikaw talaga Lotto King, puro ka lotong inaan mo. Asan? Ito asan? Eto na, lalaki. Ito ba yung lalaking ipinatarpulin? Yan ang nga bang sinasabi ko sa iyo sa iyo pala, tinabunan mo Sige, tawagin mo. Nakakaloka naman to, Lakay. Lalaki ipinatarpulin yung hubad na larawan ng live-in na nakipaghiwalay sa kanya. Arestado! Naku, Diyos ko. Loko-loko ang lupit naman yan. Oo, parang yung parang yung police major dun sa Batangas, di ba? Ay, pero ito iba naman style niya. Iba yung thinking nito. Pinatarpulin yung hubad na larawan. Kinuha na ng picture yung hubad na larawan yung girlfriend. Pinatarpulin niya. Pinagigyan tarpulin. Tapos saan niya nilagay? Kung saan nilagay, Lakay. Pero naaresto na siya, Lakay. Baka naman sexy yung girlfriend. Katulad mo na... Pero, Diyos me, Lakay. Huwag naman yung gagawin yun. Mali yun Pero alamin natin kung saan itong nagpatarpulin. Naku, nakakaloka. Huwag niyong gagayahin to Alamin nga natin ang buong detalye ng report niyan mula kay RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Lakay, Sister El, arestado ang isang lalaki na nagbantang ilalantad ang hubad na katawan ng ka-live-in partner na kanyang ipinatarpulin sa Cebu City kung hindi makikipagbalikan sa kanya. Ito ang desperadong banta ng lalaking call center agent na naaresto ng mga tao ng Cebu City Police matapos ireklamo ng kanyang ka-live-in na babae na kapwa rin kasamahan nito sa trabaho. Una rito, nagsumbong sa Women's and Children's Protection Desk at Regional Anti-Cybercrime Unit RACO 7 ang babae na bina-blackmail ng 32 anyos na lalaki matapos igiit nito na makipagbalikan sa kanya. Ang biktima sa text message, sinabi ng lalaki na ilalantad niya ang hubad na katawan ng babae na kanyang ipina-imprenta ng life-size tarpaulin sa basketball court sa harap ng bahay nila sa Cebu City at sa kanilang opisina sa call center kung saan sila nagtatrabaho. Sakalit hindi pumayag sa gusto ng lalaki, kanya nga itong bubuksan at ipapakita sa publiko sa yung kanyang pagbabanta. Ayon kay Patrolwoman Lilibet Moxon, case investigator ng Women's and Children's Protection Desk ng Cebu City Police, ito ang unang beses na nakakuha sila ng ebidensya na life-size tarpaulin na hubad na katawan ng babae na ikinasang entrapment operation isang coffee shop sa Cebu City kung saan bit-bit ng suspect ang tarpaulin ng hubad na katawan ng biktima, ebidensya sa paglabas nito sa Republic Act 9995 o Anti-Photo Video Voyeurism Act of 2009, bukod pa sa kasong paglabag naman sa Bausi Law o yung Violence Against Women and Their Children's Act of 2004. Yan ang RH News, RH6, Sherwin Alfaro. Asa yung picture?
Lakay hindi pinakita ng i-blurred mo lang, i-blurred. Sensitive yung katawan. Ganun ba? Sensitive. Baka makaibipit. Nakabukhang tang. Ay, ang mali. Akala ko na bakit siya pumayag na magpalitrato ng ganon, sabi niya ginawa daw yon habang sila may carnal knowledge Lakay at yung daw litratong yun ang kanilang souvenir. Akala ko naman katulad nung nasa FB page ni Sister L naka two-piece. Ayan Hindi naman. Hindi na binigay ng Cebu City Police. Pero these are H News, RH6, Sherwin Pasal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Sherwin Alfar. I-follow mo nga Sherwin sa DFA, yung mga Pilipino seamen na na kasama sa mga hinostage ng mga nang hijack ng cargo ship. Mambira, kakalungkot naman. Sa may Red Sea. Sandali naman at batiin mo natin ito, baka magpakanto at magpainom ng vitamin F. Sino ba Super yan? special. Apay Grandmaster Masusipul Boy Gabionsa, Centennial Grandmaster, happy birthday kuyang sir. At si Ronnie Dudes Severino ng Toyota Alabang. Birthday pala ni Dudes. Binabati ni Celine, at Michael Lee at Joanne at Mr. CTL. Kuyang General James Brillantes, happy birthday. Kay Secretary Ed Del Rosario at yung dati nating lawyer dito sa MBC. Si Attorney Hill Torres. Attorney Hill, birthday mo pala Ala ka bang pabarik diyan? At kay Kuya Rod sa Cordoba. At si Governor, tignan mo nga naman, swerte rin ang mga na Governor. At least hindi na masyadong binabagyo at binabahangay ng Batanes. Governor Marilu Cayco, Gobernador, happy birthday. Si Annalyn Cuadoro at si Mista Leo Baladad. Happy birthday Mista. Tintin Batalya at puro mga Grandmaster ito mga nagbe-birthday Bassmaster Grandmaster Juna Suan, Barangay Chairman, happy birthday. At ganoon din si dating most merciful Grandmaster Alan Purisima. At advance happy birthday kay past Grandmaster Roland Paulino. Alaba tayo dyan. Teka muna, batiin din natin ito. Full colonel na siya, Sister L. Sino Lakay? Si Police Colonel Edwin Eliazar at Congress din sa kanyang anak si Edan Benedict Eliazar. Abay humakot ng silver, bronze at copper medal sa World Robotic Games 2023 sa Taipei, Taiwan. Mga pinanggagaling natin sa sa robotics. At binabati natin sina Kuyang Felix at ating Evelyn Ko, yung mga nagpa-picture sa iyo kahapon. Hello po sa inyo. Nice meeting you all. May mga alagang alpaca dun sa New Zealand. Ayan. At si Auntie Charing T, ay gandang umaga po, Ninang Charing. Auntie Marily and Delbert T. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Lakay, di ba maalala mo may nagpunta dito yung mga taga New Zealand? Yung si Tatay, yung taga New Zealand yung last week, di ba? Oo nga pala. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Di ba sinulat mo yan? Yung taga New Zealand. Ayan. At yung binigyan mo ng kape, di ba? Ikaw yung nagbigay dun ganun ba yan? Binigyan mo ng ng Jim's Coffee tsaka vitamin F. Ayan. Vitamin F. Nakalimutan ko yung pangalan Fundador, niya. Super Special. Pangalan niya Lakay. Eto, magpapainom din ng Fundador Super Special. Rene Bernido ng Summit Public. Anong Summit Public? Ayan. Basta Summit. Irene, happy birthday Rene Bernido mula kay Gorgie Rula. Ay, nakita ko na yung pangalan niya Lakay. Si Tatay Apolinario Madrisa na nandyan nakabase na sa New Zealand. Pero taga-Leyte sila, di ba Lakay? Si Tatay, si Kuya Apolinario, talagang daming kwento. Daming kwento, talagang sinadya si Sister L. Nagpa-picture siya kay Lakay. Idol na idol po niya si Lakay. Ikaw din Ayan. Ay, ako ba? Happy birthday din kay Asek Cecil Santos ng Angkumadrona. Asek ba o Congresswoman si
Cecil Santos ng Comadrona Party List na. ASEC daw Lakay. Okay. Assistant Secretary. Oras, Sister L. It's 9:25. Champion, go! Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Pero palitan yung term na shear line. Anong dapat na ipalit na term? Basta di ba yung ginagawa ng Pag-asa pagka malulupit yung bagyo, di na inuulit. Ay katulad ng Ondoy, dapat hindi na ulitin yan. Shear line, kabago-bagong terminology ng Pag-asa. Oo. Madalas yun yung di ba, Lakay? Grabe ang nangyari sa Samar ngayon. At meron nang naitalang namatay. Confirm na ba ito, Jane? Bagamat nabanggit kanina ni Rear Admiral Balilo. Pero sabi ni Kuyang Mista Manny Kakdak ng Sandigan 82. Pakibati muna na happy birthday si Mista Agami Cruz. Ayan. Ay Kuyang Mista Agami, happy birthday. Carloman Vincent Chong. Kuyang Noble Ronela Abara, happy birthday. At si Nara Karingal, Leo Baladad at Boy Dito Santiago. Ayan. Happy birthday mula kay Kuyang Manny Kakdak. Happy birthday pa kay Geminiano Noche Jr. At ganoon din si Centennial Grandmaster Boy Gabionsa. Binabati daw ni Mosul Sipulo Junusuan, Alan Purisima at Mayor Chairman Roland Paulino. Happy birthday ating May Cruz mula kay Kiko Cruz at kay Attorney Gary Sancio. Happy birthday. Report mula kay Jane Galita Bantayan. Mga bata galit ang kalikasan diyan sa Samar, ha? Sana di ba pwede sana umulan ng ganyan sa gitna ng dagat, ha? Oo nga eh. Pero ito pala Lakay parang ngayon lang nangyari sa kanila yung ganito katinding pag-ulan. Bagamat binabaha naman daw talaga yung Samar, pero ngayon lang talaga matindi yung pag-ulan dyan sa kanila. Tsaka bulubundukin yan, ba't binabahan ganyan? Sabagay, dito nga sa atin, Antipolo, binabaha. Kasi na yan, Lakay, climate change. Anyway, Jane Galita Bantayan, good morning. Kumusta ang update dyan sa Northern Samar, Jane? Yes, good morning, Sir Deo. Good morning, Elaine. Thanks God, humupa na rin Sir Deo yung tubig baha. Pero sa ilang bahagi lang dito sa bayan ng Katarman at may baha pa rin naman sa ilang lugar dito sa bayan ng Katarman. Pero yung mga nasa sa sentro mismo, sa sentro ng Katarman ay humupa na yung baha. At maaari nang makadaan yung lahat ng mga sasakyan. At kasalukuyan na Sir Deo, ginagawa yung clearing operation, pag-iinit ngayon doon sa mga kakalsadahan. Dahil kanina, nang dumaan ako doon sa Dio, grabe yung mga basura, grabe yung mga gamit sa bahay na nagakalat doon sa kalsada, no? Ito ay sahinang pagbaha kahapon. Pero sinabi ko nga kanina, may mga lugar pa rin naman dito sa Katarman na may tubig pa naman, pero hindi na ito gaanong mataas. Kanina, sa Deo, Elaine, isa-isa nang bumabalik sa kanilang mga tahanan, kanilang sa mga residente. Na lumikas yung mga nasa evacuation centers, lalo na yung mga residents. Pero yung mga residents, baka pa rin ang kanilang mga bahay, ay nananatili pa rin ngayon doon sa mga evacuation centers. At pasabog na rin sa Deo, ang ilan sa mga kakalsadahan na dito sa Northern Samar, lalo na yung Don's First District na talaga namang kahapon na binaha, ay ngayon maaari nang makadaan ang lahat ng mga sasakyan. Pero sabi isang tulay ang napinsala sa bayan ng Ubon. Bumigay ito sa Deo, no? Kaya yung mga truck, yung mga bus mula sa Luzon na papunta sa Mindanao ay hindi ngayon makadaan at stranded doon sa nasabing lugar sa bayan ng Bubon dahil nga nagkaroon ng crack itong tulay
So, hindi maaaring makadaan ang malalaking sasakyan. Pero sa pinaka-latest na report ngayon, pwede nang daanan ng mga light vehicles lamang. Kung kahit standard yung mga bus ngayon, yung mga truck mula Luzon, papuntang Mindanao. Pero ayon sa mayor sa Nasabing Bayan, si Bubong Mayor Celestara, ay may alternatibong ruta naman daw ito para makadaan. Kaya lang ay hinihintay pa siya doon na humupa rin yung baha sa magiging alternatibong na ruta bago makadaan itong mga sasakyan. So sa ngayon ay wala pang update kung wala na bang tubig doon sa lugar na magiging alternatibo na ruta nitong mga sasakyan na stranded doon sa bayan ng Bubon. Yung Jane, yung radio station natin dyan sa Northern Samar, kumusta? Wala na bang baha sa loob ng studio? Ay, nako Sir Deo, baha sa labas na nga lang. Pero baha pa rin yung radio station namin sa labas. Malawak pa yung pagbaha, pero dito sa loob okay naman Sir Deo. So, yung problema lang talaga ay hindi kami basta-basta rin makalabas. Hindi na namin maiparada yung aming mga sasakyan dahil hindi pa pwede. Dahil nga sa Dio ay malawak yung pagbaha dito sa station. Pero okay naman po sa Dio dito sa loob. Wala nang problema at nakapag-operate na po kami sa Dio. Sabi ng COSAG kanina, si Admiral Balilo, meron daw 2 namatay. Diyan ba sa Northern Samar, ilan ang naitalang namatay dyan? Sa report ng PDR in Sir Deo, isa lang yung nahe-report nila na namatay. Mula ito sa isang barangay sa bayan ng Pambuhan at dahil daw ito sa landslide ng babae. So yun lang yung may report nila. So yung sinasabing isa pa ay hindi pa ito kinukumpirma ng PDR yun. Yun lang sa yung report yung namatay sa bayan ng Pambuhan dahil po ito sa landslide. Ayan, lalaki babae? Babae po ito sa Deo. Natabunan ng lupa? Landslide ka mo? Natabunan ng lupa, sir, yun yung report. At sa isang barangay ito sa bayan ng Pambuhan. At dineklara na rin po dito sa Northern Samar na may state of calamity kahapon ang buong lalawigan ng Northern Samar. Okay ng panahon dyan na Jane, maaliwalas na, wala na ulan? Pabugso-bugso na laman yung pag-ulan sa Deo. Kasi nasa orange ano pa kami dito, no? Okay. Pero hindi na masyadong malakas na katulad kahapon. Pero okay na rin yung panahon dito sa Deo. Okay, maraming salamat Jane. Thank you and good morning. Ingat kayo dyan. Maraming salamat po mula po dito sa bayan ng Katarman sa lalawigan ng Northern Samar. RS34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin bayan. Maraming salamat Jane Galit Bantayan mula sa Northern Katarman, Northern Samar. Samantala, teka muna, pakibati rin ang mga taga PNP Bulacan PNP Provincial Command. Nanonood daw sila sa atin, Sister Ella. Aba, hello po. Si Major Noreda Usman, Staff Sergeant Nikki De La Cruz, Corporal RJ Manahan, Corporal Mel Lopez, at Corporal Sheena Sacramento. Ay, maganda umaga po sa inyo, ha? At happy birthday pa kay Noble Sander Nanong ng Maharlika Shrine Club. Piloto ito, Sister L, ha? Matigas itong si Kuyang Sander, Kuyang Jong Cadilena at Kuyang Gilbert Panganiban. At naku, ito ka pala pamangkin namin, sabi ni Kuyang Mem, ha? Ayan, si Cassandra Alexa San Gabriel na nag-celebrate ng kanyang 9th birthday ngayon. Oy, happy birthday Cassandra Alexa. Ganda naman ng pangalan. Damdamin bayan. Naku, eto na mga misis, abay ito kaya ay makatulong para bumaba ang singil sa kuryente? Your business is our business. Standby, Boy Gonzales. Teka muna, nasa si Boy Gonzales? Andyan na ba yung mga taga-BIR sa Bureau of Customs? Ay, Bureau of Customs, Department of Justice. Ano ba yan? Kung nasabi ko, ha? Abay, alas 9, sabi ni Commissioner June Lumagi kanina, isasampa yung kaso laban dun sa tax evader na malaking negosyante na makapal ang mukha. At yung 69 na officers, kasama na ang ilang accountants na
tumutulong sa pandaraya ng buwis. Grabe naman. Actually, yung iba dyan, Sister L, yan ang sideline ng mga mga accountants. Hindi naman natin nila lahat, pero mga ganyan. Pero may mga iilan na lakay. Minamanipula. Basta gawin na para konti lang babayaran nyo. Ayan. May Focus nga. Nagmamagic. Magagaling ang ilang accountants natin dyan, Sister Ella. Ang problema lakay, magagaling nga sila, nagagamit sa hindi maganda. Kaya nga, kakasuhan sila ngayon Yan ang malungkot naman dyan. Ayan, kaya siguro tumaas din ang koleksyon ng BIR. Abay, dami na huling mga ngayon, mga smuggled na sigarilyo. Meralco, pinag-aaralan ang 14 na lugar kung saan ilalagay ang nuclear power plant o nuclear technology. Wow. Yung Bataan Nuclear Power Plant sa Morong ba, hindi na pwedeng lagyan niya na Miss Nicole? Sobrang luma na nun. Siyempre hindi na yun. Pagka ni-repair yun, baka mas mahal pa sa bago ha? Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Pinag-aaralan na ng Meralco ang mga lugar kung saan sila pwedeng maglagay ng nuclear technology. Ayon kay Meralco Executive Vice President and COO Ronnie Aperocho, 14 na lugar ang kanilang ikinukonsidera, pero depende pa rin ito sa Department of Energy. Bukod pa rito, sakalang din anya makakapagdesisyon ang Meralco pagkatapos na gagawin nilang pre-feasibility study. Matatandaan na lumagda ang Meralco sa isang kasunduan sa American firm na Ultrasafe Nuclear Corporation noong November 15 upang pag-aralan ang deployment ng maliliit na nuclear reactors. Sabi ng Meralco noong nakaraang linggo, layon nito natugunan ang tumataas na demand sa enerhiya sa Pilipinas ngayon. Ikinatuwa ng power distributor ang itinatakbo ng usapin sa paggamit ng nuclear power sa bansa. Ito'y dahil tinutukoy ng Meralco ang nilagdaan nilang kasunduan sa US na Agreement for Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy o 123 Agreement na bubuo sa framework ng nuclear projects sa bansa na ang provider ang Estados Unidos. Nabanggit pa ni Aperocho, nalusot na sa ikalawang pagbasa sa mababang kapulungan ang House Bill 9293 na bubuo naman sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority. Kaya naman masusing pag-aaral ang gagawin ng Meralco sa kanilang pre-feasibility study bago tuluyan ang full-blown na pag-aaral sa posibilidad ng paggamit ng nuclear energy. Bukod kasi sa safety tests, sinabi rin ni Meralco Chairman and CEO Manny Pangilinan na kabilang din sa pag-aaralan ang mga lugar na pagtatayuan ng nuclear technology. Matatandaan na nabuo sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Bataan Nuclear Power Plant taong 1970s, pero hindi ito kailanman nagamit dahil sa safety issues. Pero ngayon, isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos na buhayin ang nuclear power program sa bansa at ang posibilidad na buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant na nagawa sa panahon ng kanyang ama. Samantala, lumakas pa ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 39 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Bubuhayin yung pinag-aaralan buhayin yung Bataan Nuclear Power Plant, ha? 14 na lugar ang tatuan ng nuclear power plant, ha? Abay, siguro mga malilit ang mga ito. Hindi na masyadong malaki katulad ng Bataan na nuclear power plant. Babalikan natin mga reports. Standby Raymond Dadpaas. Standby Manang Milky Rigunan. Standby Boy Gonzales mula sa DOJ. Abay, tama nga naman itong si Justice Sam. Ayan. O nga pala, ba't yung mga, sa bagay, yung pag-asa, technical masyado yung mga terminologies na ginagamit. Lakay, di ba? Ayan, shear line. Shear line na yan. Important, siguro maganda yan. Di ba pa yung shear line, lakay, yun yung pagtama ng, yung pagsasalubong ng init tsaka lamig. Yes, ba't di na lang sabihin daw na bakit di pa na lang sabihin na
may mga kumpul ng ulap na nagbabadya ng malalakas na ulan. Ayan. Ang gusto kasi natin ay ipalabas na tayo matatalino para imported pa. Ayan. Tsaka di ba Lakay, pansin mo mayroon tayong tropical storm. Meron din Intertropical Convergence Zone. Ayan. Yung ITZ. Ayan nga, Intertropical Convergence Zone. Ayan. Pero pagdating kasi Lakay sa... buntot ng cold front. Ayan. Siguro, yung mga taga-Pag-asa parang hindi masyado ma-technical din para maintindihan ng masa. Ayan. Makipagkonsultasyon sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Ayan. Kaya pala grabe ang baha dun sa Katarman. Ang bayan ng Katubig at Katarman sa Samar ay nasa tabing ilog. Taga dyan ka ba, Justice Sam, sa Samar? Waray-waray po ba kayo? Kaya Ayan. pala yung Katarman, yan ang capital town Lakay ng Northern Samar. Yan yung pinakamatindi daw na tinamaan. Di ba umapaw ngayon ilog doon? Damdamin. Standby Raymond, standby Milky, standby Boy Gonzales, Edniel, kumusta na si Spider-Man? Ayan. Nandun pa rin ba sa taas? Hindi pa ba bumababa? Sana bumaba na siya Lakay. Hindi siya ang kawawa, yung mga napeperwisyo sa ibaba yung walang kuryente. Mga walang kuryente. Paano kung may baby doon sa baba? Ayan. Diba? At saka buti walang ospital dyan. Ayan. Mga firemen. Oras, Sister L. 9:46. Sa 13-month pay dahil kung hindi ay araw-araw kayong bigyan ng paalala ng Memo Plus Gold. Ayan, sabi ni Professor Boy Benesa sa mga makalimutin, abay uminom ng Memo Plus Gold. Bonus at 13-month pay. Yung 13-month pay dapat ay December 24 maibigay na yan. Pero huwag nyo na hintayin na December 24, ha? Ngayon pa na ibigay nyo na, mga misis, mga kuya, mga bossing. At siyempre sa mga malilimutin dahil sa dami ng iniisip, inaasikaso, abay kailangan nyo po ng Memo Plus Gold kay lolo at lola at sa mga batang hirap mag-concentrate sa pag-aaral. Abay, sabi ni Professor Boy Benesa na always sharp. Ang Memo Plus Gold ay kailangan niyo ay isang herbal supplement gawa sa 100% pure and natural Bacopa Monnieri. Napagtibay na sa clinical studies na ito ay nakatulong para pagbutihin ang ating memorya at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong focus sa ating mga gawain at trabaho. Siyempre, para always sharp, mabilis ang isip, mag-Memo Plus Gold araw-araw. Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee, ha? Ang Memo Plus Gold, mabibili po yan sa Mercury Drug. Available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Good morning Kuyang Juna Samaniego, ha? At Ben Alegre, ang nuclear power plant ngayon Lakay. Sabi niya, hindi na kasing laki ng Bataan Nuclear Power Plant. Mga modular na ngayon ang nuclear power plant. Sinlaki lang ng 40-footer van, ha? Ayan, yan ang ilalagay. 5 sa Luzon, 4 sa Visayas at 5 sa Mindanao. Report mo na kay Manang Milky. Ito yung sinusulong Manang Milky ni di ba? Ni Raymond pala. Ni Congressman Mark Kuhangko ng Pangasinan. Dati pinagtatawanan siya pero ngayon talagang mukhang yan ang kailangan natin ngayon. Raymond, ano ang latest sa Senado? Ito Lakay, dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte, suportado daw ni Senator Bato de la Rosa kung sakaling kakandidato siyang senador. Sino? Si dating Pangulo. Sinong susuporta si matik Bato? na yan, Senator Bato. Isama na si Senator Bongo. Siyempre. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH28 Raymond Adpas. Raymond. Elaine, Mayor, suportado ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung itutuloy nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang plano nito na kumandidato sa pagkasenador sa 2025 election. Ayon dito kay De La Rosa ay marami pa daw na itutulong ang dating Pangulo sa ating mga kababayan kung sakali bilang isang mambabatas dahil simula pa man ay marami ang naghihimok sa kanya na muling kumandidato bagamat nagdesisyon na itong magretiro sa politika. Matatandaan na inanunsyo ng dating Pangulo ang kanyang posibilidad daw na pagkandidato sa oras na ituloy yung ikinakasang impeachment laban kay Vice President
Sara Duterte. Samantala, hindi naman nababahala si De La Rosa sa resolution na inihain sa Kamara de Representantes na humihimok sa mga investigador ng International Court o ICC na pumasok sa Pilipinas. Dahil ito, ayon dito kay De La Rosa, hanggat hindi inaaksyonan ng Pangulo ay mananatiling resolution ito. Ang kabuuan ng kanyang pahayag, the quote, if that resolution is approved by the House of Representatives, it will remain a resolution unless acted upon favorably by the President was made clear of his decision not to allow ICC to intrude our sovereignty. These government agencies are taking orders from the President and not from Congress. Of course, ang pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala ngayong araw, balik sesyon mamayang hapon dahil bukas naman dyan sa PICC ay opening ng 31st Asia Pacific Parliamentary Forum at ang host ay ang Senado, kaya napakaraming mga bisita ng mga senador, mga mambabatas mula sa iba't ibang bansa dito sa Asia Pacific region, kaya sumisikip ang daloy ng trapiko dyan sa PICC complex. Kaya pala. Ayan, bukas mayor dyan sa PICC gaganapin yung kanilang forum. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, PVRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Latest mo na naman sa Kamara. Ano ang nag-isnaban nga bawa ng Milky? Ang House Speaker Martin Romualdez at Vice President Inday. Saan affair ba yan? Ay, alamin natin, Lakay, kung nag-isnaban nga ba o medyo malabo lang yung paningin. Alamin natin dahil yung resolusyon para makipagtulungan ng gobyerno sa investigasyon naman ng International Criminal Court isinumiti sa Kamara. Detalye balita mo, RH12. Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, inihain sa Kamara ang resolusyon para himukin ng gobyerno na mahipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court laban sa gera kontra droga ng nagdaang Duterte administration. Nakapaloob ito sa House Resolution 1477 ni na Congressman Benny Abante at Ramon Rodrigo Gutierrez. Matatandaan sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pumalas ang Pilipinas laban sa ICC na sa umunoy panghimasok sa internal affairs ng bansa kaugnay ng war on drugs. Ang kina-Abante at Gutierrez hindi may tatanggi na kinikilala pa rin ng Pilipinas ang ICC dahil sa maisinampang apela para ipatigil ang investigasyon sa war on drugs, pero ibinasura lamang. Kahit umuusad ng ICC sa crime against humanity laban kina dating Pangulong Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mga opisyal ng gobyerno, naging ng Philippine National Police. Hindi pa rin nakakapasok sa ating bansa ang mga investigador kahit may bago ng gobyerno. Dahil dito iginiit ni na Abante at Gutierrez sa Marcos Jr. administration panahon ng mahipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Bukod kina Abante at Gutierrez, una nang naghain ng kaparehong resolusyon ang Makabayan Bloc. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Dumako tayo sa Manila. Andyan ba yung mga taga-BIR sa DOJ? Ha? Alamin natin, Lakay. Pero itong report ni Boy G, yung mga jeepney driver dyan, Lakay, sa Maynila, mukhang sila ay nagdesisyon na bumiyahin na lang. Oo, kaysa sa sumama sa transport strike at magkilos sa protesta ngayong araw. Nandyan si RH29 Boy Gonzales. Boy, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Maynila, Lakay Dayo, Sister Ella, may mga ilang jeepney driver sa Maynila, lalo dito sa Moraita, ang nagdesisyon na bumiyahin nila ang salit na sumama sa transport strike at kilos protesta. Ang sabi nila, wala silang makukuha pang gastos para sa pamilya. Kung sasama pa sila sa tigil pasada, lalo na sa dalawang grupo na ang nakasagawa nito ngayon. Ang grupo ng Manibela at grupo ng Piston. At ang ilang mga militanteng kabataan ay sinamahan ng ilang duty driver na magsagawa ng maikling programa sa Moraita mismo. At yung mga transport strike ng grupo Piston at Manibela ay magkakasama sila ngayon, Lakay, na dumating na rito para sa kilos protesta. Dumating na sila sa Menjola mula Welcome Rotonda hanggang dito sa Menjola. At sa ngayon, nagbarikada na mga pulis para dito sa mismo pinaka-kanto ng Legarda. Ang mga militante ay kasalukuyan pa lamang
pagsisimula ng kanilang programa na sa pinaglalaban nila na jeepney phase out. Yan pa rin ang pinaka-update sa kilos sa Lakay at ang mga isinasagawang transport strike sa lungsod ng Maynila. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, Kusyari, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagkabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo sa sama-sama Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales. Uy, ito pa lang si Justice Sam. Muntik pa lang maging gangster ito. Oh, talaga Lakay? Bakit? Sabi niya nung daw nasa Bisaya man siya, Day. Ayan, waray-waray man siya. Ayan, tama-tama sabi niya. I was born and grew up in Northern Samar and was trained by the crime syndicates of Western Samar. Huh? But I learned a lot of good values from the criminals. Huh? Good values? They were the ones who taught me the value of education. Sabi na ano yan? They did not allow me to drink kasi masisira daw ang pag-aaral ko. Lagi ako may dalang balisong noon. Batanggenyo? Batanggenyo Kamandong. Ayan, 29. Ayan, abay, kina kuyang ama na to sino, abay, may mga gangster din pala nga ganun. Iba yung mga gangster, mga tuturuan ka. Katulad mga, yung mga paruhinog. Yung si Kulangko, ayan, kwento ni Kulangko yan yung nasa Bilibid. Oo. Nung bata daw siya, bata-bata lang siya ng mga doon, mga sindikato, tinuruan mga isnas, mga ganyan, hanggang doon sa maging, big time. Maging drug lord. Na-involved sa kidnapping, mga ganun-ganun. Mga kung ano-ano mga crime, di ba? Ayan. Pero buti na mga at least si Justice Sam ano pala niya. Buti pala matitino pala yung mga kriminal dun sa Western Samar. hindi naman daw kasi lahat Lakay puro kasamaan lang. Okay Sana lahat na ganun ng mga kriminal. Sana wala ng kriminal. Ayan, tama ka dyan, ha? Oy, Edniel, ano nangyari dun kay Spider-Man? Tumalon na ba o nandyan pa rin? Sana naman bumaba na siya at nakakaperwisyo lang. Sinabi mo, ha? Ayan, tumalon na siya sa ilog sa Marikina River, ha? Baka mahimasmasan siya doon. Mawala yung tama niya kung may tama siya. Ay, nako talaga. Kaya alagaan po ang mental health. Pero sabi ng mga taga San Beda, mga schoolmate ni President Digong, taga Lex Taliones ba ang mga ito, ha? Laki naman, paalala sa Sabado na ito, November 25. Pakipaalala aming Grand San Beda Law Grand Alumni Homecoming, November 25, alas 6 ng gabi sa Manila Peninsula Hotel. Sabi ni Attorney Gary Sancio. Ayan. Sa Sabado. Sabado na yan. Di mahibigan ng bilis-bilis ng panahon. Nangangamoy na ba ang bonus at 13-month pay? Buti pa mga taga Metrobank, yung Bernie Husana. Mayroon na ba, Lakay? Pero pahabol ni Mar Urbano, pakibatin happy birthday si Colonel Relly Arnedo ng Bulacan. Siya ang presidensya, provincial director ng PNP. At kay Attorney Amir Pelaez, paki-share naman yung picture. Kayo talaga. Bawal Bawal nga. Pero hello din pala kay Kasoji Jimenez, nakatutok sa atin. Tama daw Lakay, dapat daw yung language na gamitin ng Pag-asa, yung plain language, yung madaling maintindihan, yung wala na yung mga word na surge, yung mga ganon. Parang naintindihan. Kasi nakakalito daw. Ano ba yung sheer line? Kaya nandyan ang Komisyon ng Wikang Pilipino para yung mga terminologies na mahirap isalin sa Wikang Pilipino ay trabaho yan na kayang-kaya ng mga taga hindi masyadong deep. Komisyon ng Wikang Pilipino. Hindi masyadong malalim. Yes, para maintindihan natin, para at least kung Tagalog naintindihan natin ng maliwanag. Pero pakibati si Rene Bernido ng Summit Publishing pala ito, ha? Ayan, fan daw siya ng DJRS. Hi, Rene, ha? Sagot ko na ang vitamin F mo, pare ko, ha? Fundador Super Special. Binabati ka ni Gorgie Rula.
Yan na po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe. Hi Mama Mayoli, Ate Annie, JBJL, Heron, hello sa inyo. Ay, Nayolanda, yung aking orasyon. Lakay, pag ikaw binigyan ko talaga. Susunod na operasyon na tulong, Miss May Binauhan, Wonder Woman. Bye-bye. Bye.